Ito ang aming thesis project, ang IoT Food Spoilage Monitoring System. Yung phone na ito ay nakakonect sa IoT server at ESP32 para makapag-communicate at ma-monitor real-time ang sensor data. Ito naman yung container. Ito ang gagamitin para ilagay ang pagkain. Meron itong maliit na tray kung saan sa loob nito may mga sensor na components upang ma-detect yung mga gas at malaman natin kung ano yung status ng pagkain. So bali ganito yung process niya. Maglalagay ka ng food. So for example, itong cinnamon bread. And then itong container. So nasa taas dapat yung tray, mini tray. Ayan, bali ganyan siya magmo-monitor ng pagkain. Ito naman yung brief overview ng application. So first, kailangan mo mag-login. So meron kaming admin na mag-create sa'yo ng account na para sa'yo lang. After mo mag-login, meron kang makikita may online status bar. Ito yung para malaman mo kung nagko-communicate ba si ESP32 at yung phone mo. Nakikita mo na naka-online siya ngayon, sabihin na sila ay nagko-communicate. So, meron tayong food choices dito. Pili tayo ng isa, adobo. Kasi gusto natin mag-monitor ng pagkain. Ayun. Meron siyang general information. Yung storage temperature, shelf life, and signs of spoilage niya. So, say gusto natin mag-monitor. So, nag-start na tayo mag-monitor. Ito, yung tray, yung container na naglalaman ng mga sensor components, live niyang marireceive yung mga data. And pumasok na yung mga data na na-receive niya from the ESP32. Yun. Once na nag-spoil siya, makaka-receive tayo ng text at may end na yung monitoring automatically. So, makaka-receive tayo ng text or email. Ito yung example na text. Ito naman yung example ng email na yung pagkain ay spoiled na. Makikita nyo yung mga details. Pagkatapos ng monitoring, meron tayong history. Dito natin makikita yung current na yung mga minonitor natin na pagkain. And so kung makikita natin na yung isa nating pagkain ay hindi pa siya napapanis or hindi pa siya tapos. At ito naman ay yung mga sample data na pumasok sa previous na minonitor natin. So, pwede mo siyang ma-download into a CSV file. May mag-i-email sa'yo. Yung email na yun, nilalaman siya ng CSV file na ito lang din naman yung data. Pero just in case na baka magamit mo yung mga data for data analysis or para ma-save mo lang siya. Bali, ayun lamang po yung project namin. Maraming salamat po.